good day or good evening. Depende sa kung anong oras nyo ito papanoorin, no? So, I'm creating this video para matuloy ko na yung playlist ko ng integral dito sa channel ko. And this video will also be used para sa aming ME tutorial. Okay? So, bago magsimula, quick background muna kung sino ako. So, I am Andel Justin L. Balboa, second year BSME student, and also a second year rep ng BSME Limso SU. So, without further ado, simula na tayo. Ano bang unang pumapasok sa isip natin kapag narinig natin word na integral? Okay? So, ang integral kasi, kabaliktaran siya ng derivative. So, kunyari, meron tayong function. Kinuha natin yung derivative. Para malaman mo yung original function ng derivative, gamit tayo ng integral. So, para saan? Para saan yung integral? Ba't kailangan ko pang magpakahirap para mag-solve ng integral? So, kung ang derivative kasi, sinusolve niya yung slope. Kung gaano katarik, ano yung rate of change sa ating function. Ang integral naman, sinusolve niya mostly para talaga siya sa area ng under a curve. Okay? So, let's say, meron tayong curve dito. So, meron tayong curve. Doon ko nakikita, pero meron tayong curve. So, para masolve mo yung area nito, gagamit tayo ng ibang shape sa loob. So, rectangle. Rectangle tayo yung optimal na shape. Ayan. So, meron tayo rectangle. So, pag nalaman mo yung area ng rectangle, halos malalaman mo na yung area ng curve. Pero kasi, kung titignan nyo, ang laki pa ng spaces. So, hindi siya ganun ka-accurate. So, ano nga ba ang dapat gawin para mas maging accurate yung maging area under this curve? Tama. So, try natin liitan yung rectangle. So, ayan. So, kung titignan nyo, mapapansin nyo, yung series ng rectangle natin, halos kamukha na niya yung curve natin. Like, parang yan ang nasasaro yung shape ng curve. Nahuhulma na siya. Okay? So, ang tawag dito, yung rectangle shape natin will be dx. Tapos yung curve natin will be the y. Okay? So, para malaman mo yung integral nito, let's just the integral. Ano man yung function mo, then trying to dx. Para malaman mo yung area ng curve. So, kaya, kumamansin yung integral from the word itself, integrate. Basta masamahin mo yung mga rectangle strip na to para malaman mo yung area. So, integral, integrate. Yan lang natin. So, dako na to, siguro tayo sa mga formulas under integral. And so, dito na tayo sa ating integral formulas and hinati-hati ko siya para madali siyang ipasok sa utak natin. No? So, madali-dali pa itong mga to. So, meron, para sa ating unang formula, ang integral ng du is equal to u plus c. So, ang ibig sabihin lang nito, kung ano yung nasa loob ng differential mo, ang integral lang nun, ng differential lang, walang kahit ano. So, that's kung ano lang yung variable na nasa loob ng integral, ng differential rather. So, dito, integral du is u plus c. Kung gusto mo ng integral of dx, edi x plus c. So, yun lang. Yun lang yung sinasabi ng formula na to. Okay? So, next formula natin, I think we can call this addition rule or the subtraction rule. Yun. So, dito, ang integral ng du plus dv is equal to u plus v plus c. So, ang ibig sabihin lang nito kasi, pwede mong chop-chopin yung integral. So, kung meron kang plus sign or minus sign, pwede mo siyang gawin ganito.
integral of du plus dv. So, kapag may nakita kang plus, pwede mo siyang chop-chopin. Okay? So, integral of du, integral of dv, v plus c. Yun lang yung sinasabi ng addition rule natin. So, next rule is yung constant multiple. Constant multiple. So, kung meron tayong constant, tapos meron tayong du, yung constant, pwede natin siyang ilabas. Okay? So, yung ilabas ng integral sign. So, kung titignan nyo dito, yung a nilabas natin sa integral, then we can solve the integral na. Okay? So, a integral of du. Ano ba integral of du? Balikan nyo to. Is u. Yung sagot. So, a, u plus c. So, next naman natin is the most famous siguro. No? So, ang tawag dito is the power formula. So, ang integral ng u raised to n du is equal lang sa u raised to n plus 1 over n plus 1. So, kung sa derivative natin, sorry sa ingay. So, sa derivative natin, ang power formula natin is binababa yung exponent, then minus 1. Dito, ang ginagawa, nagpa-plus naman. Tapos, nagkakaroon tayo ng denominator. Okay? So, u n plus 1, u raised to n plus 1 over plus 1 plus c. So, madali lang kung mabisaduhin kasi kung ano yung exponent mo, yun din yung formula mo sa denominator mo. So, yari. Meron kang integral ng x cubed dx. So, ang integral lang neto is x raised to 3 plus 1 over 3 plus 1 plus c. Then, simplify this. X raised to 4 over 4 plus c. Yun lang. Ganun lang siya kadali. So, super duper easy. So, next part naman natin yung medyo exciting part na ng integral, which is the exponentials. Yun. And like logarithmics. Next. So, next part ng ating formulas. Sorry sa ingay. The next part ng ating formulas is the family ng exponentials. So, kanina sa power formula natin, kung mapapansin nyo, sana papansin nyo, kasi medyo nabara siya. So, n plus 1, u raised to n plus 1 over n plus 1. Paano kung negative 1 yung n natin? E di magiging ano na siya. So, magiging bawal na. Bakit? Kasi negative 1 plus 1 yung denominator mo. That will result to a 0. So, maging indeterminate na yung ating function. No? So, merong formula na para doon na kung saan kapag negative 1 tcharan! Ito. So, kapag negative 1, ln of u plus c. So, kung hindi ito makikita nyo, ito, du over u. Or 1 over u times du. Yun talaga siya. So, integral ng du over u, or the integral of u raised to negative 1 du, is just ln of the absolute value of u plus c. Okay? So, next, ang pina-favorite na lahat, integral ng eu du. So, sa derivative natin, ang derivative ng e raised to u, e raised to u pa rin. Or e raised to x pa rin. So, dito, e to the u, du, ang integral nun is e to the u pa rin. Pero this time, may plus c na. Okay? So, next is the a to the u. Integral au. Okay, sorry. Au du. Yan, sana na ano yun. So, integral ng au du is au over ln a plus c. Bakit? So, ano bang integral ng e to the u? Ano bang derivative ng a to the u? Ang derivative nito is a to the u ln of a. Ayan. A to the u ln of a. So, ang target mo a to the u lang. Tatanggalin mo to. So, dapat,
ibig sabihin, meron siyang denominator para ito, makakancel mo to. Okay? Then, magre-result siya sa, ito na lang matitira. Kaya, yung integral ng a to the u is a to the u over ln of a plus c. Okay? So, madali lang siya. Let's try ano. Kaya, so, integral ng 1x dx dito sa, natin, dito sa part ng integral, formula integral natin. So, ang integral daw ng 1x dx ay, tama, ln of x plus c. Gawin lang siya kadali. Okay? So, kaya dito naman sa letter e natin sa exponential natin, kaya integral ng e is to x dx. So, ang integral na ito is tama, galing. So, e to the x plus c. So, ganun kadali siya. So, dito naman, kunyari, 7x. Yeah. Integral of 7 raised to x dx is tama ulit, ang galing. So, 7 raised to x over ln of 7 plus c. So, yan. Ganun kadali yung formula natin sa exponential family natin. Okay? Yan. So, tapos na tayo dito. Okay na siguro to. Then, punta tayo sa mas favorite pa ng lahat. Okay? Ang trigo or the trigonometry natin. Okay. Ayan. So, dito na tayo sa trigonometry. Yan. Favorite na lahat. So, dito sa trigo, dito sa left side, no? Ito lang yung basic na part ng trigo. Okay? Kasi, basically, kung alam mo yung derivative ng isang trigonometric function, alam mo rin siya i-integral. Okay? So, tulad dito, sin u du. Ano ba yung merong trigonometric function na kapag dinerivative mo, sin u ang lalabas? Very good. That's negative cos u plus c. So, di ka na siguro kailangan i-explain kasi, pero sige. Ang derivative ng cos u, negative sin u. So, in order na mapalabas mo yung positive sin u, dapat may negative sa labas. Okay? So, dito naman, cos u. Ano bang function ang kapag dinerivative mo, cos u ang lalabas? Tama, sin u. So, ang integral ng cos u du is sin u plus c. Next, second squared u du. Ano ba yung function na kapag dinerivative mo, second squared u yung lalabas? Tama ulit, no? So, tan u plus c. Okay? So, next, the second squared u du. Ano ba yung derivative ng function na kapag dinerivative mo is second squared du, second squared du yung lalabas. So, tama ulit. Negative cotangent u. Plus. Okay? So, next. Sec u tan u. Ano ba yung trigo function na kapag dinerivative mo, sec u tan u yung lalabas? Okay, tama ulit. Win streak na kayo, So, that's second u plus c. And ito naman cosecant u, cotangent u is negative cosecant u plus c. Yeah. So, ito yung lista natin ng formulas for the trigo. So, dito kasi, ang technique lang dito, kung alam mo yung derivative ng function, alam mo rin siya integral. So, nasa matter na lang siya ng memorization natin, no? Wala ata ang technique para makuha to, no? Pero kapag complex na yung trigo, you can use trigo identities. Okay? So, dito naman sa right side. So, ito, medyo specific na siya. Hindi mo siya madaling makita. No? So, integral ng tan u du natin is negative ln cosine u plus c. And ang integral ng tangent u du, or cot u du,
is ln sin u. Ang integral naman ng secant u du is ln secant u plus tangent u plus c. And ang integral ng cosecant u du is ln cosecant u minus cotangent u plus c, or same lang daw siya as negative ln cosecant u plus cotangent u plus c. So dito sa last, kahit saan dyan ang piliin nyo, pero I prefer na itong walang negative sa labas para di nakakalito. Okay? So, itong nasa right side, paano ito nakuha? Di ba kayo nakaka-curious doon? Okay? Nakuha siya using a technique na i-introduce ko na ngayon. So, yung isang technique na ginagamit sa pag-solve ng integral is the u substitution. So, dito kasi sa u substitution, no? Sa u substitution, magsasub ka ng the word itself, u. Magsasub ka ng u or any variable that you like. Pero kasi, most commonly, u ang ginagamit natin. So, pag nagsub ka ng value, nagsub ka ng u, ang ginagawa dun is nagde-derivative ka ulit. Okay? So, para mas maintindihan nyo, let's illustrate it. So, ito. Nangyari. Meron tayong function na sin 3x dx. So, bawal mo naman i-integral ito ng diretsahan lang kasi meron 3. Okay? Paano yun? So, gagamit ka ng u sub na sinasabi ko kanina. So, ang technique sa paggamit ng u sub is commonly kung ano yung nasa loob ng isang function, yun ang u sub natin. Okay? So, tulad dito, ang u sub mo ay tama, yung 3x, no? So, let u is equal to 3x. So, ang gagawin natin dito, i-derivative natin both sides. So, derivative of u, u na lang. Derivative of 3x is 3x. So, para ma-isolate mo yung dx, divide both sides by 3, then you'll get dx is equal to du over 3. So, ang goal ng u sub, matanggal natin yung dx. Papalitan natin ng u para isang solo function na lang siya. No? Babalik ka dun sa formula natin. Yun kasi yung goal ng u sub, to simplify the integral. Okay? So, dito sa u sub, hindi mo lang basta-bastang dx lang ang pwede mong palabasin. Kung mayroong x dito, or parang kung may x dito, tapos ito naging squared na. So, dx lang ba i-isolate ko? No. Depends sa kung paano mo titignan yung problem. So, practicean lang talaga ang technique dito sa yung substitution. No? So, basta ang goal mo sa u sub, meron kang masub na value na kasama ng dx. Okay? X dx, x squared dx, dx over x. Basta kasama siya ng dx. Yun ang goal mo. No? So, ang technique sa u sub is dapat mabilis din yung mata mo. Alam mo maglaro ng mga functions. Alam mo mag-manipulate, magaling ka sa algebra, mga ganyan. So, siguro, kung magsasolve kayo ng 10 problems a day, gagaling kayo sa pag-integral. I really suggest kasi, sa akin, na sanayin ko siya kasi, nagsasolve. And yun, kahit pa paano, basa ako sa integral natin. So, ituloy natin yung problem. So, du over 3 is equal to dx. Ayan. So, sasub natin yung u kanina. So, ang u natin is 3x. So, sin u. Tapos, times yung dx palitan natin ng du over 3. Ayan. So, du over 3. Ngayon, yung 3, pwede natin ilabas. Okay? Gamit ng constant multiple natin na formula. So, that's 1/3 integral of sin u du. Ayan. So, yung sin u du, pwede na natin siya isolve, no? So, anong integral ng sin u du? Negative cosine u.
plus 3. So, tama na ba yan? Hindi pa, kasi naka-u ka pa. Naka-dx tayo noong una. So, dapat, sub mo yung value ng u, which is, ano ba value ng u natin kanina? 3x. So, babalik mo siya sa function na solve mo. So, ang answer natin is 1/3 negative cosine 3x plus c. Yan lang kadali yung problem natin. Okay? So, yung kanina, meron tayong function na tan... Ano yung integral ng tan u? So, ang sabi doon ay negative ln cosine u. So, paano nangyari yun? Kaya hinuli ko siya at sinunod ko siya sa user kasi yun yung paraan para masolve yung integral ng tan u. No? So, paano? Tan u du. Ngayon, paano ko mag-use dito? Wala namang function. So, wala namang ibang function. Tan u lang yung nakalagay. Grabe ka naman, sir. Papahirap ka sa amin. So, saan ba equal ang tan u? Tama. Sin u over cos u. Du. Ngayon, ano yung pwede nating at palitan mo natin yung variable para di tayo malito. Ngayon natin x. Ayan. Gawin natin x para di kayo malito. So, from sin x over cos x dx, may ma-usam na ba tayo dyan? Tama. So, try natin. Gawin natin u yung cosine x. So, u natin, cosine x. Ang sabi natin, i-derivative natin yung function. So, derivative ng u, du, derivative ng cos x, negative sin x, dx. Ayan siya. So, papasin nyo, meron tayong sin x, dx, meron din tayo dito. So, para di kayo malito, try nyo rin itong bubble, ayan. May sin x dx ka na nakabilog, tapos meron ka din dito. So, ang value daw ng sin x dx ay negative du lang pala. Ayan. So, ang sin x dx, ito, papalitan mo lang siya ng du. Negative du. Okay? So, integral. 1 over u negative du. Ayun. Constant. Meron kang negative dito. Gusto ko du lang. So, yung negative, pwede mo siya ilabas. So, negative 1 over u du. Tapos, ito, to? ln na lang siya. Okay? So, pwede mo siya i-solve using ln na. So, that's negative ln u plus c. So, balikan mo yung, value ng u natin. That's cos x. So, magiging sagot is negative ln cos x plus c. So, ganun siya kasimple. Madali lang yung solve, guys. So, ngayon, bigay ko siguro sa inyo yung task na lang na try nyo i-solve yung cot u. And I would not suggest ito kasi malilito talaga kayo. Meron akong solution na ito. Itong sec u, du, tsaka second du. Pero, me, myself, hindi ko alam kung bakit yun yung naging value ng u niya at bakit niya ginawa yung pag-times ng isang function. Hindi ko alam yung criteria. So, pero merong solution to. So, try nyo yung cot u at dapat palabas nyo yung ln sign nyo. Try nyo lang. Using yung sub. So, ganun kagaling yung u-sub natin. Using u-substitution, pwede natin gawing simple yung problem. Okay? That's the end siguro ng discussion. And try natin mag-solve ng mga complex problems. No? Using the topics na discuss ko. Yan. So, before we go on to that pala, sorry. So, ang tip siguro na magagawa ko, ito kasi yung most
common siguro na problem pagdating sa mga pagtitake ng mga quizzes ng mga estudyante. Dumidiretso silang U-sub. So yes, U-sub is a method na mapapadali mo talaga yung pagsolve ng integral. Pero, at first, try muna natin siyang i-simplify. Okay? Kung kaya naman siya i-simplify, edi simplify na lang natin. Tsaka natin, solve yung integral. Edi mas mapapadaling buhay natin, di ba? Or, isang reason din is, minsan kasi, hindi mo siya kayang i-usab. Okay? Pag in-usab mo, hindi mo makukuha. So, pagka ganun, pag dead end na kayo, try nyo i-expand talaga or i-simplify yung function. Then, maybe with that, mas masasolve niya yung integral. No? So, at first, try nyo muna mag-simplify. Tapos, ang technique natin sa pagkuha ng u, na value ng u, sometimes yung pinakaloob. Try nyo sa pinakamaloob na function. Then, hoping na pag diniribatin mo yun, may lalabas na kamukha dun sa original function. Kasama yung dx. Okay? And, siguro, isa pang technique na na-encounter ko is, kanyari, nag-sub tayo ng u. Kanyari, u is equal to x plus 1. Ngayon, sa original function, may sobra pang x. Paano yun? And katatapos mo lang mag-u sub. So, yung kunyari, pwede ka mag-manipulate dun sa formula ng u. Okay? Kunyari, so u is equal to x plus 1. Pwede mo ilipat yung 1. So, that's u minus 1 equal siya sa x. So, pwede mo gawin yan. Pwede ka mag-manipulate ng formula ng u. Okay? So, yun lang. Diretso na tayo sa problem solving of mga exercises natin. Then after this, merong sets ng problem. Then you can comment or PM sa akin, no? Yung mga solutions and answer niyo. Okay? So let's go.